Gianni's POV. Nang makalayo na kami sa kantin, agad kong binawi ang braso ko mula sa pagkakahawak ni Zion. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko, kaya nabigo ako makawala sa hawak niya. Wala na tayo sa harapan ni Melvin, kaya pwede mo na akong bitawan, Mr. Harrington? Seryosong mukhang sabi ko kay Zion. Kumunot ang noon ni Zion na tila ba may hindi nagustuhan sa sinabi ko sa kanya. I really hate it when you call me like that. Para nais mong ipamukha sa akin na malayo ka sa akin, na isang boss lamang ang turing mo sa akin. Ines na sabi naman niya sa akin matapos bitawan ng kamay ko. Yun naman talagang dapat. Boss kita at employee mo ko, kaya narapat lamang na gano'n ang itawag ko sa iyo bilang paggalang. Blankong ekspresyong sagot ko sa kanya. Siya nga pala. Salamat at nilayo mo ako kay Melvin. Kung hindi mo ako nilayo ay ano? Mapipilitan kang tanggapin ang marriage proposal ng gagong yon? Ani Zion. Inunahan niya ako sa pagsasalita, kahit naman di yun ang nais kong sabihin sa kanya. Yes, tama ka, Mr. Harrington. Kung di ka dumating at nalayo ako sa harapan ni Melvin, baka napilitan akong tanggapin ang kanyang proposal. Ano, masaya ka na sa sagot ko? Ines na sabi ko sa kanya, kahit na hindi naman talaga yun ang sasabihin ko kanina. Pagkatapos ko magsalita, agad ko na siyang tinalikuran. Hinabol ako ni Zion, ngunit napahinto ito sa paghabol nang bigla tong tinawag na isang babae. Zion, I finally found you. Narinig kong sabi ng babae kay Zion sa natutuwang boses. Di ako lumingon para tingnan ng babaeng tumawag kay Zion, ngunit binagalan ko naman ang aking paglalakad. Di ako lumingon para isipin ni Zion na wala akong pakialam kahit sinong babae pang kanyang kausap. Pero ang totoo, alertong aking tenga para makinig sa kanilang pinag-uusapan. What are you doing here, Janina? Narinig kong tanong ni Zion sa babae. Of course. I'm looking for you. I miss you, don't you know that? Nagtatampong boses sa sagot ng babae. Why are you looking for me? Para namang di tayo madalas na nagkikita para hanapin mo pa ako. Mabilis na sagot naman ni Zion. Dahil sa akin narinig, hindi ko napigilan ang sarili ko na lingunin ang dalawa. Tila may maliit na karayom ang tumutusok sa aking dibdib na makita kong nakayakap sa braso ni Zion ng babae na Janina ang pangalan. At kung hindi ako nagkakamali, isang baguhang artista si Janina. Siya yata yung second pacer sa television contest na The Next Model. Hindi ko alam magkakilala pala sila ni Zion at mukhang malapit pa sila sa isa't isa. Naramdaman ko tila tinutusok na maliit na karayom ang aking dibdib sa aking nakita. Di lang pala si Bettina ang kinaiinisan ko ngayon dahil dumagdag si Janina. Habang naglalakad ako ng mabagal, biglang nag-vibrate ang cellphone ko na nasa loob ng bulsa ng suot kong uniform. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita ko si Silvana ang tumatawag at nais makipag-video call. Siguro nag-aalala siya sa akin dahil bigla na lang akong hinila ni Zion paalis sa kantin. Pipindutin ko na sana ang accept nang marinig ko, kinausap ako ng babaeng kasama ni Zion. Hey you, come here! Malakas ang boses na tawag niya sa akin. Nagtatakang napalingon ako sa aking likuran dahil baka may tao sa likuran ko at di pala ako tinatawag niya. Ako bang tinatawag mo? Yes, you. May iba pa bang tao rito maliban sa'yo? Stupid. Buliyaw sa akin ni Janina. Mind your words, Janina. Galit na sita ni Zion sa babae. Ngunit sinimangutan lang na Janina sa Zion. Nabigla ako sa talas ng dila ni Janina. Para bang wala itong inaalagaan career? Ganito ba talaga ang ugali niya kapag walang kaharap na kamera? Napailing na lang ako at naglakad palapit sa kanila. Wala ako sa mood makipagtalo sa kanya, kaya hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya sa akin. Anong kailangan mo sa akin, miss? Tanong ko nang makalapit ako sa kanila. Iniwasan kong mapatingin sa mukha ni Zion na alam kong nakatingin din sa akin. Give me your cellphone. Utos sa akin ni Janina. Tumaas ang kilay ko nang marinig kong sinabi niya. At bakit ko naman ibibigay sa'yo? Holdapper ka ba? How dare you call me holdapper? Biglang nandisik ang mga mata ni Janina. Hindi mo ba ako nakikilala? For your information, barya lamang sa akin ang cellphone mo kaya bakit ko pag-iinteresan? So bakit mo hiningi ang cellphone ko kung hindi mo naman pala pinag-iinteresan? Kahit nakikita ko ang galit sa kanyang mukha, di ako nakadama ng takot sa kanya. Wala naman akong ginagawang masama, kaya bakit ako matatakot sa kanya? What's going on here, Gianni? Biglang, sabat ni Silvana nakadarating lang. Katulad ni Zion, sinundan din pala niya ako. So kilala mo tong die-hard fan ko? O baka magkasabot kayong dalawa, nakuhaan ako ng litrato habang kasama ko si Zion at ibibenta niyo sa mga paparazzi para magkapera kayo? Kausap ni Janina kay Silvana. Tinapunan pa niya ng iinsultong tingin ng kaibigan ko.
Ang mga katulad ninyong mahihirap, gagawin ng lahat basta kumita lang ng pera. I said, stop it, Janina. You're talking nonsense here. Sabi ni Zion na halatadong tinitimpi ang galit para wag mailabas. Bakit ka sa akin nagagalit, Zion? Sila itong nagbibenta ng pictures ko para kumita ng pera at hindi ako. Nakasimangot na sagot ni Janina kay Zion. Akmang magsasalita ako para pabulaanan ang sinabi ni Janina, ngunit tinawakan ni Silvana ang braso ko at bahagyang umiling. Nagkibit ako ng balikat bilang tugon sa kanya na ang ibig sabihin siya ang bahala. Lihim na lang akong napailing. Sa talas ng dila ng kaibigan ko, tiyak sugat-sugat si Janina emotionally at hindi nga ako nagkamali dahil tila nanunuri ang tingin pinasadahan ni Silvana ang kanyang mga mata ng kabuuan ni Janina mula ulo hanggang paa pagkatapos biglang napailing. What do you mean by shaking your head? Ines na tanong ni Janina sa kaibigan ko. Imposibleng pagkakitaan namin ang litrato mo, Janina Sandigan. Maganda ka lang sa loob ng television dahil maraming ilaw na nakarap sa mukha mo at maganda ka rin sa picture dahil may filter. Ngunit ngayong nakita na kita sa personal? Masasabi ko hindi ka naman pala ganun kaganda. Mas maganda pa nga sa itong kaharap mo na kaibigan ko eh. Hindi bibili ng mga paparazzi ang litrato mo mula sa amin dahil walang filter. Mas bibilihin pa nila ang balita na ganyan pala kagaspang ang ugali mo sa likod ng kamera. Matapang na wika ni Silvana kay Janina. Pagkatapos sinundan pa nito yon na nakakainsultong pagtawa. You're crazy! Galit na sigaw ni Janina kay Silvana. Humarap to kay Zion na parang nagpapasaklolo. They insulted me. Pinagtanggol mo naman ako laban sa kanila. Hindi ko na hinintay pagalitan pa kami ni Zion. Mabilis na akong tumalikod at naglakad palayo sa kanila. Gianni, wait! Mag-usap muna tayo. Hinabol ako ni Zion sa halip kampihan si Janina. Huminto ako at humarap sa kanya. Wala naman tayong dapat pag-usapan, Zion. Sinabi ko naman na sa'yo na hindi na ako babalik pa sa bahay mo para may magpanggap na asawa mo sa harapan ng lolo mo. Muli akong tumalikod. Naglakad pa palayo. Gianni? Hayaan mo na muna si Gianni, Mr. Salvatore. Sa tingin ko, mas pagtuunan mo ng pansin ang babaeng yon dahil baka ako anong gawin niya kay Gianni. Tingnan mo at matalim ang tingin sa kaibigan ko. Narinig kong wika ni Silvana kay Zion bago tumakbo at sumunod sa akin. Di ko na iwasang lingunin si Zion at nakadama ako ng pirong kurot nang makita kong hawak ito ng braso ni Janina. Tila ba pinapakalma nito ang babae? Gianni, are you okay? Nag-aaralang tanong sa akin ni Silvana nang lapitan niya ako kung saan ako nakatayo. Matumal ang pasok ng mga customers ngayon kaya nagawa kong lapitan ni Silvana para kausapin. Ayos lang ako. Walang siglang sagot ko sa kanya. Ganyan ba ang itsura ng okay? Magmula nang bumalik tayo mula sa kantin, parang lumilipad ang isip mo. Ano bang iniisip mo? Ang tinanggahan mong marriage proposal ni Melvin? O si Zion at ang babaeng yon? Huminga ako na malalim bago ko hinarap si Silvana. Hindi ko sila iniisip, okay? Medyo tinatamad lang ako magtrabaho ngayon. Walang siglang sagot ko sa kanya. Aba, himala yata ng masipag kong kaibigan. Walang ibang iniisip kundi magtrabaho at kumita. Tinatamad ngayong magtrabaho? Ano bang kinain mo kaninang lunch? Buska sa akin ni Silvana. Anong kinain ko kaninang lunch? Hangin. Mabilis na sagot ko sa kanya. Di nga ako nakakain ng maayos dahil biglang nag-propose sa akin si Melvin. Speaking of Melvin, ano nang plano mo sa kanya? Tanong ni Silvana na biglang sumeryosong mukha. Wala akong plano sa kanya, Silvana. Wala kaming relasyon kaya wala akong plano kung anong gagawin ko sa kanya. Basta ang alam ko, hindi ko siya binigyan ng pag-asa na may katugon ang damdamin niya para sa akin. Siyang may kasalanan kung bakit siya napahiya. Kahit ilang beses kong sinabi sa kanya na wala ako espesyal na nararamdaman sa kanya, pinaniwala pa rin niya ang sarili niya na may gusto ako sa kanya. Na hindi ko lamang magawang makipakita at maamin dahil natatakot ako na alisin ni Zion sa trabaho. Mahabang paliwanag ko kay Silvana. Pag-usapan natin ito mamaya sa bahay. Pati na rin tungkol sa inyong dalawa ng ex-husband mo. Sa ngayon, babalik muna ako sa pwesto ko dahil may customer na ako. Paalam sa akin ni Silvana bago mabilis naglakad palapit sa dalawang customers na tila mag-asawa. Pinapatawag ka ni Mr. Harrington sa kanyang opisina, Gianni. Sabi sa akin ni manager namin nang lapitan niya ako. Ano na naman ba ang nagawa mong kasalanan at muli kanyang ipinatawag? Matalim ang tinging tanong niya sa akin. Na naman? Kung magsalita siya para bang pinatawag na ako ni Zion sa opisina niya dahil nagkaroon ako ng kasalanan? Wala po akong kasalanan, Miss Cruz. Hindi ko alam kung bakit pinapatawag niya ako ulit. May diing sagot ko sa kanya, ngunit may nakaplaster na fake smile sa mga labi ko.
Pupuntahan ko na si Mr. Harrington sa opisina niya. Iniwan ko na si Miss Cruz para puntahan si Zion sa opisina niya. Pagdaan ko sa tapat ng pwesto ni Harleen, nakita ko binulungan niya ang kaibigan niya. Siguradong inakit niya si MD Harrington, kaya 2 beses na siyang pinapatawag nito sa opisina. Bulong ni Harleen sa kaibigan niya, pero halatadong sinadyang iparinig pa sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Bumalik para lapitan sina Harleen at Ruth. Kung gusto niyong magtagal sa trabaho ninyo, tigilan niyong pagsasalita na hindi maganda laban sa akin. Kapag tuluyan akong mainis sa inyong dalawa, ipapatanggal ko kayo kay Sir Zion. Nakangiting sabi ko sa kanila, ngunit may pagbabanta sa aking tono. Wala na akong pakialam pa. Kung mas lalo lang sila mag-iisip na totoong naaakit ko nga si Zion, kaya malakas ang loob kong magbanta sa kanila ng ganon. Lalapitan ko lang customer na bagong dating, Harleen. Biglang paalam ni Ruth sa kaibigan niya. Pagkatapos nagmamadali na tong naglakad, pabalik sa pwesto nito, kahit wala naman tong customer. Dumaan lang kasi sa pwesto nitong tinutukin nitong customer kanina. Tinapunan naman ako ni Harleen ng matalim na tingin bago niya ako tinalikuran. Nakangiting umalis ako at tinuloy ang pagpunta sa opisina ni Zion. Mabuti naman at nagpunta ka rito, Gianni. Agad na sabi ni Zion pagkapasok sa loob ng opisina. Pinapatawag ako ng boss ko sa opisina niya, kaya natural pupunta ako. Baka mawalan ako ng trabaho kapag di ko siya sinunod. Seryosong mukhang sagot ko sa kanya. Bakit mo naman ako pinatawag? Ano na naman ba ang kailangan mo sa akin? Humugot ng malalim na hininga si Zion bago nagsalita. Gusto ko lang klaruhin sa'yo na wala kaming relasyon ni Janina. Anak siya ng dating may-ari ng mall na to at nagkakilala kami nung papirmahan ko ang deed of sale. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin, Mr. Harrington. Wala naman akong pakialam, kahit sino pang maging karelasyon mo. Blanco ekspresyong sagot ko sa kanya. Ngunit ang totoo, lihim akong natutuwa dahil sa aking narinig. Feeling close lang sigurong babae yun kay Zion kaya ganoon kong umakto. Gianni, please, give me another chance. I promise that I won't hurt you again. Nagsusumamo ang boses na wika ni Zion. Medyo lumalambot ang aking puso dahil sa nakita kong senseridad sa kanyang mukha. Gusto ko siyang bigyan ng another chance, pero malaking bahagi ng puso ko ang natatakot na muling sumugal at mabigyan ng kanyang nais na isa pang pagkakataon. Pag-iisipan ko, Mr. Harrington? Sagot ko sa kanya. Pagkatapos walang paalam na lumabas ako ng kanyang opisina. Habang naglalakad ako pabalik sa aking pwesto, bigla akong nabangga ang isang tao na hindi ko inaasang makikita ko. Gianni, kamusta ka na? Tanong sa akin ni Karen na siya kong nakabangga ng di sinasadya. Dito ka nagtatrabaho? Muli niyang tanong matapos pasadahan ng tingin ang aking suot na uniform. Oo, dito ako nagtatrabaho. Sagot ko sa huling tanong niya. Hinihintay ko na pagtawanan niya ako at insultuhin. Tiyak alam niyang hiwalay na kami ni Zion. Pero hindi nangyari ang aking inaasahan. Sa halip natutuwang niyakap niya ako na mahigpit. Natutuwa ako makita kang muli, Gianni. Sana hindi ka galit sa akin sa mga ginawa ko sa'yo noon. Pero nagbago na ako ngayon. Tanggap ko ng pagtinging kapatid lamang nararamdaman sa akin ni Zion. Sabi niya sa akin matapos niya akong pakawalan sa kanyang pagkakayakap. Tapos na yon, kalimutan na lang natin ang nakaraan. Pero natutuwa akong naka-move on ka na sa nararamdaman mo sa kanya. Totoo sa loob ko ang aking mga sinabi. Tapos na ang lahat at wala na kami ni Zion, kaya wala nang dahilan pa para magtanim ako ng galit sa kanya. Alam mo ba, nalungkot ako na malaman kong naghiwalay kayo ni Zion dahil sa ginawa ni Bettina. Akala yata niya makukuha niya si Zion kapag maghiwalay kayo, pero nagkamali siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sila nagkatuloy ni Zion pagkatapos kong umalis sa bahay niya? Curious kong tanong. Of course not. Zion immediately kicked her out of his house pagkatapos ng nangyari. Gusto nga ni Bettina na panagutan ni Zion ang nangyari daw sa kanila dalawa that night. Pero tinanggi to ni Zion. Ang sabi niya kahit lasing daw siya, hindi niya magagawang bagay na yun kay Bettina dahil ikaw lang daw ang mahal niya. Sa galit ni Bettina, inamin niyang totoo kay Zion. Pinangako niya na hindi raw siya papayag na magkabalikan kayo. Mahabang paliwanag ni Karen. Sa eksena nakita ko sa loob ng kwarto ni Zion. Wala na ba silang komunikasyon ngayon? Paano si Pao? Kanino napunta ang custody ng bata? Siyempre kay Zion. Napatunayan sa hukuman na hindi isang mabuting ina si Bettina, kaya pumayag ang korte na si Zion na maging guardian ni Pao sa halip ng walang kwenta niyang ina. Natutuwa akong malaman na hindi nakuha ni Bettina si Pao mula kay Zion. Hindi lalaking kagaya niya ang anak niya. Tama ka sa sinabi mong yan.
Sang-ayon ni Karen. Siya nga pala, Gianni. Kung dito ka nagtatrabaho, ibig sabihin, nagkita na kayo ni Zion? Nagkabalikan na ba kayo? Mas gusto kong ikaw makatuluyan ni Zion kaysa kay Janina na isang artista, di naman marunong umarte. Dinala pala ni Zion sa bahay niya si Janina. Nakaramdam ako ng pagsisikip sa aking dibdib. No, hindi niya dinala sa bahay ang babaeng yon. Siya lang kusang nagpupunta sa bahay at nag-feeling asawa ni Zion. Lahat ng tao sa bahay naiinis sa kanya. Kaya kapag nagpupunta siya ng bahay, nagtatago ko sa silid. Ayoko makita ang pagmumukha ng Janina na yon. May ines ang boses na sabi ni Karen. Kaya kung hindi pa kayo nagkakabalikan ni Zion, nakikiusap ako sa iyo na makipagbalikan ka na para mawala na sa buhay namin ang pesting babaeng yon. Mapait akong napangiti. Sa sinabi ni Karen, dahil hate niya ako at halos ipagtulakan niya ako palabas ng bahay at sa buhay ni Zion tapos ngayon nakikipag-usap siya makipagbalikan ako kay Zion? Ang buhay nga naman, sobrang napaka-unpredictable. Di naman natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. I'm sorry Karen, pero wala nang pag-asang magkabalikan pa kami ni Zion. Wika ko sa kanya. I will go ahead. Babalik na kasi ako sa trabaho ko. Di ko na hinintay pa na makapagsalita si Karen at mabilis ko na siyang tinalikuran at iniwan. Hindi ko siya nilingon kahit na tinatawag niyang pangalan ko, kahit alam kong totoo tungkol sa nakita ko sa loob ng silid ni Zion. Di yun sapat na dahilan para makipagbalikan ako sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang tiwala sa akin. Iniisip pa rin niyang talagang nagkaroon kami ng relasyon ni Nikki. Ang isang relasyong walang tiwala sa isa't isa, hindi lamang magtatagal. Kaya bakit ako makikipagbalikan sa kanya kung sa huli maghihiwalay lang ulit kami dahil sa trust issue? Na-late ako ng gising kaya nagmamadali ako sa paglakad. Baka malate ako sa trabaho ko. Sayang naman ang sahod na mababawas sa sweldo ko. Bus ang sinakyan ko papunta rito dahil yun ang unang dumaan sa harapan ko. Di na ako naghintay ng dadaan na SUV. Baka mas lalo lang ako malate kapag hinintay ko pa yon.